Alright mga kagrasa, welcome back sa ating panibagong vlog. Medyo natatagalan tayo pag-upload dahil medyo busy. So ayun, continue tayo. So ayan, ito yung Hino 700 series. So ayan, kinabit namin yung timing. So iniilawan ko yan. Meron yan araw kabilaan mga kagrasa. May guhit din yan. Makikita nyo kung saan dapat ita-timing. Dito lang itatapat mo lang yan mga kagrasa. So kung hindi nyo alam, bago nyo ibaklasin, siguraduhin nyo na nasilip mo kung nasaan yung mga timing marks. Kasi kapag nalihis yan ng isang ngipin, pag kinabit mo yan, so ayun, magkakaroon na ng problema yan. Magkatukod-tukod yung adjustment ng balbula. So ayun, nasit na natin yung ating camshaft kasi overhead cam yan. So ayan, habang nilalangisan yan ni kagrasang paring Jojo Beltran, shout out pala kay Orlando Musgida Jr. Maraming salamat sa suporta kagrasa. Sana nakakuha ka ng kunting idea. So ayun, continue tayo mga kagrasa. Ayun, naikabit na natin yung rocker arm. So ngayon mag-a-adjust na tayo ng balbula. Siyempre kanina tiniming natin yung naka-ono yon. So tapos na yung adjustment. Meron kasing nagtanong sa akin, ano daw, hindi daw nag-umpisa sa ono. So ayun, kailangan natin mag-umpisa. So ayan, tapos ko nang in-adjust yung piston number 1. So ang kasunod na firing order is number 4. So ang running mate ng 4 mga kagrasa kapag ka 6 cylinder, ito 3. Ayan, kikita mo yan sa may tinuro ko. Lagi nyong tatandaan pag nag-adjust, kailangan nyong malaman kung alin dyan yung exhaust at saka intake na balbula dahil ang pattern. Ayan, nakikita mo yung dalawang daliri ko sa bandang left side ng screen. Ayan yung exhaust. So ang procedure dyan mga kagrasa, ang i-adjust mo in number 4. So dito ka titingin kung paano mo itatap yung number 4. Dito ka sa running mate niyan magbabase. So babasahin mo. So ang running mate ng number 4 in number 3. So ang number 5, number 2, number 1, number 6. So ayan, ginagamitan namin ng filler gauge dito sa may roller niya. Kasi roller type yan. So dalawa pala yan mga kagrasa ang rocker arm niyan. Bali itong mahaba, yan yung intake valve. Ayan, yung in-adjust na yan. Ayan yung intake. So ayan, kailangan yung adjustment ng filler gauge niyan mga kagrasa, kailangan medyo maganit. Hindi siya maluwag, hindi rin siya masikip. Yung tama lang na kapag itinulak mo yung filler gauge, medyo maganit lang siya, medyo may sumasabit. Yan ang tamang timpla ng pag-adjust mga kagrasa. So anyway, ang adjustment pala niyan, ang ginamit nating adjustment ng filler gauge is 16,000 na banens. So kung i-convert natin ng mm, ano yan, 0.4 mm. Alright. So ayan, nasa number na tayo. Bali ang firing order pala niyan mga kagrasa, 142635. So ayun, tapos na natin in-adjust yung number 4. Bali mag-a-adjust tayo ng number 2, 142. So dito ka titingin sa running mate niya mga kagrasa sa piston number 5. So ayan, ito yung piston number 5 niyan. And a big house beginning to intake, top dead center na yung running mate niya. So dahil dos yung running mate ng 5, dito ka titingin sa number 5 para maitatap mo yung pagsubok lang yan, piston number 2. So ayan, malapit na siyang mag-end up exhaust beginning to intake. So paulit-ulit lang yung procedure mga kagrasa. End up exhaust beginning to intake, top dead center na yung running mate niya. Ibig sabihin ng running mate,
the same movement ng piston mga kagrasa, up and down. Ibig sabihin yung 5 at saka 2 sabay yan, sabay, parehas yan ng movement up and down, pero magkakaiba sila ng stroke. Ano ba ibig sabihin ng stroke? Konti Ibig na lang. sabihin kapag bumaba yung Salugan mo na to. dalawang piston, 5 at saka 2, yung isang piston nag-i-intake, Adjust tayo. humihigop ng hangin. Dos. Tapos yung isa naman galing sa power yun, bumababa. Tapos pag angat ng dalawang piston mga kagrasa, yung isa niya nagko-compress, compression stroke, at saka yung isa naman exhaust stroke. Kasi yan ang tinatawag na 4-stroke mga kagrasa, kasi ang isa niyan intake, compression, at saka exhaust. Yan yung mga tinatawag. Kaya bago matapos ang cycle mga kagrasa, may dadaan muna siya ng 4 na stroke. Alright, so ayan, ina-adjust na natin yung piston number 2. So ang firing order niyan mga kagrasa, kapag Hino 700 series, huwag niyong kalimutan ang firing order niyan 142635. So ayan, ina-adjust na yan ni kagrasang paring Jojo. Ayan yung piston number 2. Okay, ikot. O di ba, yung running mate niya is number 5. Doon kami nagbabase sa running mate niya. Ngayon, ang kasunod na running mate ay i-adjust niyan 1426. So ang susunod mong i-adjust niyan number 6. So dito ka titingin sa running mate niya, number 1. So kung nakikita mo, mayroong cam lobe yan mga kagrasa. Ayang maiksing rocker arm, ayan yung exhaust. So ibig sabihin, end of exhaust, beginning to intake, nasa top dead center na yung running mate yan mga kagrasa. Ibig sabihin, ang top dead center nasa pinaka taas, sabay yon sa number 1 at saka 6. Yung number 6 mga kagrasa, kapag sumagad na siya doon sa pinakataas, ayan yung power stroke. Ano ba yung tinatawag na 4-stroke yan, diba? 4-stroke. Yung unang cycle, intake stroke. Pangalawa, compression stroke. Pangatlo is power stroke. Number 4, exhaust stroke. Kaya bago matapos yung isang cycle, dumadaan mo na siya ng 4 cycle. Kaya 4 stroke yung mga ganito, may mga, di ba? So kung makikita nyo, maririnig nyo, mayroong 2 stroke. Ibig sabihin ng 2 stroke, dalawang cycle lang magkakaproduce na siya ng power. Ito, bago bago matapos yung isang cycle, dadaan mo na siya ng apat na stroke. So ayun, yung nakita natin kanina is yung tiningnan natin yung running mate ng 6 is yung 1. So ayun, inadjust na natin yung number 6. So ang pagkatapos ng number 6, ano bang kasunod na magpa-power? 1, 4, 2, 6, 3. O ibig sabihin, ang kasunod na mag-power 3. So ayang tinututukan ko, ayan, nakikita mo yan sa left side, yan yung exhaust. O paulit-ulit lang yung procedure mga kagrasa. Napakasimple, kayang-kaya nyo nang gawin yan. End of exhaust, beginning to intake, top dead center na yung number 3. So ayan, bali mag-a-adjust na naman tayo niyan. So ayun lang, hanggang sa matapos yung cycle, yung firing order, lahat ng piston na adjust mo na at walang tumukod. Importante naman kasi yan, dahil pag hindi nyo na-adjust na tama yan, maaaring may tumukod na balbula. Kaya hindi maganda ang ikot tsaka swabe, magkakaroon ng problema yan.
So kung nagugustuhan nyo ang mga ganitong klaseng video mga kagrasa, huwag nyong kalimutang mag-like, subscribe, hit the bell para updated kayo sa susunod kong video. So share nyo na rin mga kagrasa para makakatulong tayo sa iba, sa mga gustong matuto, mga hindi alam. Ako rin naman ay marami pa akong gustong malaman. Pero ano lang, unti-unti kung mayroon kayong hindi na intindihan po, pwede kayong mag-comment. So ayun, ina-adjust na yung number 3. Tapos na in-adjust. So pagkasunod number 3, 142635. So ayun mga kagrasa, ang katabi ng 3 is 2. Ang isusunod nating i-adjust is number 5. So dito ka titingin sa running mate niya na number 2. So the same procedure, end of exhaust, beginning to intake, top dead center na yung running mate. So tapos na. O yan, running mate niya is 5. O ito yung i-adjust natin. Number 5. O di ba kung iintindihin mo, mahirap, parang ang hirap basahin ng balbula paano, kasi hindi nga natin alam, di ba? Ngayon pagka alam mo na mga kagrasa, kahit anong klaseng makina yan, pag nakikita mo yung mga movement ng mga balbula, alam mo kung anong stroke na yung kasunod, anong running mate, kung ano yung mga posisyon ng mga piston. Kumbaga hindi kasi ang pagmimekaniko kasi hindi kasi katulad ng doktor. Kasi ang doktor, halimbawa mayroon nagkasakit. Ngayon sasabihin ng doktor, ano bang sakit? Ano bang nararamdaman mo? Saan banda sumakit? Di ba yung pasyente sumasagot kung saan banda ang may problema sa kanya. So dito kung ikaw yung mekaniko ng mga sasakyan, hindi sumasagot yan kung saan yung bandang may problema. Kaya mas mahirap yung pagmimekaniko kaysa ibang katulad niyan, tulad ng pagdodoktor. Kasi ang doktor para sa tao, ang mekaniko para sa makina. Ang problema lang dito sa makina is wala kang pwedeng, di mo pwedeng tanungin yung makina kung ano yung nagiging problema. So kuha nyo mga kagrasa, pagkatapos yung number 5, na-adjust na nating number 5, syempre ang kasunod nyan number 1. So babalik tayo sa running mate niya, dito tayo titingin sa number 6. O ayan, ito yung number 1, na-adjust na namin yun ng pinakauna. So ganun lang mga kagrasa, napakasimple. Napakadali kapag naiintindihan mo. Kung meron kayong gustong malaman, gustong itanong, comment lang kayo mga kagrasa.